Yo, day 3, dito pa rin sa Humalig Island kasama mga Chimera Ants. Naglandfall yung bagyong Nando sa Cagayan tsaka sa Batanes. Binabagyo sila dun ngayon kaya umaabot dito yung hagupit at lakas ng hangin. Pero syempre di kami papatinag, tuloy pa rin ang adventure ng mga Chimera Ants. Plano namin sa araw na to, puntahan yung mga tourist attraction dito sa isla. Pagkatapos namin mag-almusal at umasikaso, pekta na agad sa gala namin. Dito si Kurt, di isa ng tag. Yeah. At ngayon tinatahak natin, handaan pupunta dito sa bayan ng Humalig. Rekta kami niyan sa bayan para magpa full tank ng gasolina para hindi na hassle sa paglilibot sa isla. Pagkatapos namin magpagas, diretso na kagad dun sa unang destinasyon namin, sa puno ng walang forever. Way back 2016 nung unang punta ko dito sa Humalig, hindi pa tourist attraction tong puno na to. Di ko rin alam kung sino nagpangalan sa puno na yan. Pati tong mga kubo na to, wala pa rin yan. Tanda ko dati nung unang kita ko sa puno na to, namumulaklak ng pula, kaya pukaw talaga sa atensyon dahil sa sobrang lawak ng parang eto nag-iisang puno sa gitna. Kapag peak season, dagsayang turista, may bantay dyan, naniningil ng 20. Ox na din para mapanatili yung kalinisan. February to April, yan ang season na namumulaklak yung puno ng dapdap. Pagkatapos namin magpicture dyan sa puno ng walang forever, diretso naman kami sa barangay Kasuguran. Dito sa bahay ng ropa namin, si Tatay Digot. Sasamahan din niya kami maglibot dito sa isla. Local tour guide yan dyan si Tatay Digot, kaya pwede kayong maghabal sa kanya, magrenta ng motor. Syempre pwede rin mag island hopping. Next stop namin sa Kanaway Beach, sa Turtle Rock. Rock formation na hugis turtle. Kaya nga po eh, pag-game. Spot check. Malig pa rin guys. Isang malawak na sandbar dito sa Kanaway Beach. Low tide pa yan kaya malayo din yung tubig. Pero kahit mag-high tide dyan, hindi aabot ng tuhod yung tubig. Ito nga pala yung Turtle Rock. May mga bangkerong nakaabang dyan. Pwede kang magpahatid dun sa isla na yun. Pagkatapos namin mag-picture dyan, sibat na kami. May nakasabay pa kami dyan mga angler. Grabe, ang dami nilang huli, nakakaingit. Zero pa rin kasi ako nyan eh. Anyway, next stop namin, Little Boracay. Ganda na rin dito, sementado na yung daan. Dati, puro lupa yan. Kaya maganda kung pupunta kayo dito sa isla, dalhin nyo na yung mga motor nyo o kaya yung mga bike nyo. Touchdown dito sa Little Boracay. Dito makakabiwas na kami dito. May entrance fee 50. Pwede ka rin dito mag-book sa Little Boracay kasi may mga kubo din sila dyan. Dito hindi masyadong malakas yung alon, makapag-fishing na kami dito. Hindi katulad dun sa camp namin. Grabe yung hangin tsaka yung alon. Panangatag ah. Pero sa 30 minutes na casting ng mga Chimera Ants dyan, grabe, walang paramdam, walang kumagat. Kaya sibat na ulit. Next stop namin, Little Batanes naman. Puro may little yung pangalan ng tourist attraction dito sa Humalig. Touchdown dito sa Little Batanes. Walang mga tao, wala din bantay. Parang ghost town. Dating punta ko dito, matao dito. May mga nagbebenta pa dyan ng mga souvenirs. May konting hike nga pala, papunta dun sa taas ng bato. Hihingalin ka lang ng konti. Pagdating mo dito sa taas, grabe, ang ganda ng view dito. Tanaw na rin dito yung Little Boracay. Pagtapos namin magpicture dyan, bumaba na kami. Lipat naman kami dun sa kabilang side ng Little Batanes. Isa rin sa mga tourist attraction nila. Pero wala kang ibang gagawin dyan kundi magpicture kasi sobrang ganda talaga ng view dyan.
Pwede ka rin naman sumigaw dyan kung trip mo. Doon kami galing sa kabilang side kanina. Malapit lang, di ba? Konting hike lang din para makita mo yung full view sa taas. Pagkatapos kumuha dyan ng mga memories ng Chimera Ants, bumaba na rin kami. Naulan kasi, may mga kasama kaming bata, baka magkasakit sila. Dali lagi. Nakakapagod din yung adventure namin na yun. Pero ito, pabalik na kami ng kampo. Dadaanan namin yung Little New Zealand. Little na naman no? Siyempre hindi magiging Little New Zealand dyan kung wala yung mga baka. Mga source ng kabutihan. Pero syempre bago dumiretso sa kampo namin, bibiwas muna kami dyan. Meron pang time medyo maliwanag-liwanag pa Pero sa 30 minutes na casting, walang kumakagat, walang nagpaparamdam. Grabe kasi yung agos ng tubig dyan. Sobrang hangin din dahil sa bagyo. Kaya dumiretso na kami sa kampo. Eto, luto ng hapunan, tinolang manok. Enjoy pa rin yung araw kahit may bagyo. Survive na naman ang day 3 ng Chimera Ants.